Yo, what's up mga kabutingting? Yan, welcome back sa ating munting channel mga kabutingting. At advance Happy New Year po sa ating lahat. Yan, mayroon ako ditong nahanap na electric fan. At kung nakikita nyo ay pinakailaman na ito mga kabutingting. At bago ko ito umpisahan mga kabutingting, yan, ito lang muna ipapakita ko yung buhay na mano ko. So ito yung buhay na mano ko mga kabutingting. Ito ay desk fan na asahe at 14 inches lang ito mga kabutingting. At ang ginawa ko dyan ay nagpalit lang ako ng capacitor at saka nag-convert din ako ng rotary switch dyan dahil yung pinakapindutan niyan ay stuck up na. So kung nakikita nyo, ito yung capacitor na pinalitan ko, lumubo na siya. So ito naman yung pangalawa ko mga kabutingting. Ito ay spin dryer at ang brand nito ay Sharp. At ito ay under warranty pa mga kabutingting. So ito yung una kong ginawa. Yan, nag-tester ako. At ang reklamo nila kasi sa akin nito ay bigla lang daw huminto. At mayroon na daw itong tumingin. At ang sabi ay dyan daw sa pinaka switch or sa spin timer or sa contact point. Kaya ang ginawa ko dito ay tinester ko muna. Tapos ikutin lang natin yung spin timer at kung nakikita nyo ay wala tayong nare-reading or walang continuity na lumabas, pero yung timer ay okay naman. At sunod na ginawa ko mga kabutingting ay yan, tinanggal ko yung isang tornilyo para matingnan yung spin timer kung okay ba siya or wala, at saka yung kanyang contact point or yung kanyang micro switch ay tinignan ko rin. Pero okay naman siya. Yan, makikita nyo naman dyan. Kaso ay medyo nahirapan ako dyan mga kabutingting sa pagtanggal ng takip. Pero matatanggal din yan. Yan, makikita nyo naman yan kung anong gagawin ko dyan para matanggal yung pinaka-takip niya. Dito ay inikot ko lang yung spin timer niya. At naghanda ako dyan ng tester. At sunod ay kukunin ko lang dyan yung pinaka power cord. At dyan ko ilalagay yung magkabilang dulo ng test probe sa aking tester. Dyan sa plug. Sunod ay gumamit ako ng flat screw para maiangat yung micro switch. Tapos kung nakikita nyo ay wala pa rin tayong nare-reading. So ang sunod lang na ginawa ko dyan ay ibabalik ko lang yung pinakatakip nya mga kabutingting dahil wala naman dyan ang problema. At sunod na ginawa ko dyan mga kabutingting ay dito ako sa likod sana magbukas. Kaso nung sunod mga kabutingting na ginawa ko yung tornilyo ko sa likod. Kaso napansin ko yung pinaka power cord niya. Ayan o, kung nakikita nyo ay so yan lang yung pinaka problema. Kaya ayaw niya umandar. So ang ginawa ko dyan ay tornilyo para ma-wiring ulit. Winirings ko lang yan ulit dyan. Ay puputulin ko lang yung power cord. Tapos ganon din yung cable tie at tatanggalin ko yung yung dalawang close end wire connector at dyan ay binuhol ko yung power cord at iwa-wiring siya. Ayan naman ay hindi ka malilito dyan mga kabutingting. Isusunod mo lang dyan yung dalawang wire. At ang nabawas lang naman dyan na wire ay maiksi lang. Yan, at kung bago ka nga palang napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At kung maibigan mo naman itong video na ito mga kabutingting, baka pwedeng palike at pakishare na rin para makita din ng iba. So dito ay testing lang natin ito mga kabutingting. Yan, pihitin lang natin yung spin timer. At kung nakikita nyo ay yan, umiikot naman na siya ng konti. Kaso binuksan ko kasi agad. Pero ito ay gumagana na mga kabutingting. So ang pinaka problema lang nito mga kabutingting ay ito. Yan, putol pala. Kaya huminto kaagad. At sunod na ginawa ko dyan ay ibabalik ko lang yung takip nya. At tanggalin ko muna yung power cord. Sunod, ayan ay ayusin lang natin yung pinaka mga dugtungan nya. Yan, kung nakikita nyo ay nilagyan ko lang yan siya ng cable tie. At sunod dito na ginawa ko, ayan, babalik ko lang yung takip.
At dito ay final testing na mga kabutingting. At kung nakikita nyo naman ay hindi pa tapos yung spin timer. So dito ay papasilip ko lang. Yan, kung nakikita nyo ay gumagana na. At ito naman yung mga may-ari, mga kabutingting. Okay na ma'am. Yan. So yan, continue tayo dito sa pangatlo kong re-referin mga kabutingting. At una ko lang ginawa dyan ay yan, pinutol ko lang yung wire sa capacitor para yan ay aking matester kasi ito ay pinakailaman na, baka mamaya may problema na yung motor. At ito yung aking pamamaraan mga kabutingting. Yan, pagka may humalungkat na ay tinetester ko muna yung dalawang linya sa power cord. So dito ay pinawid on ko lang yung tester at yan ay sisilip natin sa oil. Sunod ay papakita ko lang sa inyo na okay yung tester natin mga kabutingting. At ito na nga, testerin ko na yung pinakalinya ng power cord. At mayroon naman akong nare-reading dyan kung nakikita nyo. Nasa mga 891 ohms pa. At ito yung sunod na ginawa ko mga kabutingting. Yan, puputulin ko lang yung wire. Dahil gusto ko sana yan i-wirings ulit para hindi pangit tignan. Ako kasi ay ayoko nang dugtong-dugtong. Pero magiging dugtong-dugtong din yan mga kabutingting. So yan. Yan ay tatanggalin ko muna yung pinaka mga tornilyo niyan sa motor mga kabutingting. Yan, mega love shout out pala sa lahat ng aking mga silent viewers, organic viewers. Yan, mega love shout out sa inyong lahat. At ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Yan, Happy New Year po sa inyong lahat mga kabutingting. At dito nga ay tinanggal ko muna yung 4 na tornilyo. So sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay tatanggalin ko sana yung pinaka niya, kaso matigas. So gumamit lang ako dyan ng flat screw. Yan, sungkitin lang natin yan. Ganon din dito sa kabila, sungkitin lang natin para hindi tayo mahirapan. Yan sunod, yan, matigas yan mga kabutingting. So sunod lang na ginawa ko dyan ay yan, puputulin ko lang yung pinaka wire. Kaso matigas pa rin yan. So sunod lang na gagawin ko dyan ay lilihain ko muna yung shafting. At bago ko lilihain yung shafting, tinanggal ko muna yung pinaka-C-clip nya para hindi mahirap sa pagliha. So dito ay hugutin lang natin yan, napakalambot na. Sunod ay hugutin lang natin yan. At dyan ay medyo matigas, pero ayan, mahuhugot pa rin naman yan mga kabutingting. At dito ay tinignan ko yung shafting nya, okay naman, wala akong naramdaman na groove. Pero dito sa harap ay yan, mayroon siyang mga kunting gas-gas, pero kaya na siguro yan sa pagliha. So ang sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay yan, tatanggalin ko lahat ng tornilyo dyan sa pinaka switchback nya or i-dismantle ko dahil yung pinaka wire nito ay huhugutin ko sana. Yun nga lang ay maiksi lang pala yan mga kabutingting. Kung sa baga walang allowance, kagwang talaga. So dito nga mga kabutingting ay tinanggal or dinismantle ko yan dahil sa inaakala kong mayroon pang allowance yung wire nya. Kaya dito ay pinas forward ko. Dito talaga ay nawawmali ako dito mga kabutingting. Dahil akala ko nga ay mahaba pa yung wire or may allowance. Yun nga lang wala pala, gagawang talaga.
So ayan, na-assemble ko na. Kaso dito ay napaka-iksi talaga ng wire. So ang ginawa ko lang dyan ay idudugtong ko lang ulit yan mga kabutingting. Ayaw ko sana na may dugtong dahil yun yung pinakaayaw ko sa maggawa ko ng electric pan. Yung may mga dugtong-dugtong dyan banda sa leeg. Kaso wala akong magawa dito dahil wala rin akong pamalit. So ang ginawa ko dyan ay nagdugtong-dugtong ako dyan mga kabutingting. Yan, makikita nyo naman kung ano yung aking gagawin. At bago ako magdugtong-dugtong mga kabutingting ay pagpapalit muna ako ng bushing dahil may problema ang bushing nito dahil mamaya makikita nyo kung bakit nasabi kong may problema yung bushing nito. Dahil yung kapasitor nito ay lumubo na mga kabutingting. Siguro ang inaakala ng may-ari ang pinaka problema ay wiring. Pero ang pinaka problema lang talaga nito ay yung kanyang bushing at saka palit kapasitor dahil lumubo na. Pero ayan ay aking ititester mamaya mga kabutingting. Pero dito muna tayo sa pagpalit ng bushing. Yan, pasensya pala kayo mga kabutingting. Ako ay hindi magaling mag voice over. At yan, titignan nyo na lang po kung paano ko ikabit yung bushing. So dito ay naglagay muna ako ng langis sa foam niya mga kabutingting. At dito sa pangharap lang ako nagpalit ng bushing dahil wala namang problema yung pinaka bushing sa likod. Kaya sa pangharap lang ako nagpalit. At dito mga kabutingting ay medyo nahirapan talaga ako dito dahil napaka-iksi ng wire. Ayan o. So pakahirap pagka ganyan na napaka-iksi mga kabutingting. So ang sunod lang muna na ginawa ko dyan mga kabutingting ay tinignan ko muna yung mga sukloban kung okay pa ba siya mga kabutingting. At sunod na gagawin ko dyan ay itatali ko yan mga kabutingting. At hindi cable tie yung aking ginamit dyan para mas matibay. Yung tali talaga na pantali sa washing lang naman yung ginagamit ko. So okay naman yung pinaka mga dugtungan niya. Kaya yan, tatali ko muna yan mga kabutingting. At kaya tali yung aking ginamit dyan mga kabutingting. Nang sa ganon pag nag-swing ay hindi mabanat-banat. Kasi kung cable tie sa katagalan kasi ay ano yun, napuputol. Dahil tumitigas yun sa init. Kaya napuputol siya. Kaya tali yung aking ginamit dyan mga kabutingting. Dahil sa sobrang iksi ng wire. At dito ay pinas forward ko ito mga kabutingting kasi matagal ang pagtali. Pagtali lang naman basta siguraduhin mo lang na wala kang mapapatid dyan. So ang sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay babalatan ko lang yung wire nyan para magdugtong na lang ako dahil sabi ko nga ay wala akong pamalit na wire. At saka yung wire na pinutol ko ay napaka-iksi. Akala ko kasi yan nga ay mahaba. Kaya yan yung kaya binuksan ko o dinismantle ko yung pinaka switch box niya kanina. So dito nga mga kabutingting, yan kung nakikita nyo ay binalatan ko lang yan. At yung pinakadulo niyan ng wire ay yan, babalatan ko din yan para yan yung aking idudugtong doon sa kabilang wire. Yan naman ay madali lang dahil idudugtong mo lang yan doon sa kaparehas niyang kulay. At dito ay babalatan din natin yan yung dito sa wire na ito. Talaga naman kung makikita nyo ay napaka-iksi. At dito mga kabutingting ay itatali ko pa yung pinaka wire nya para sigurado na hindi talaga mahila-hila pag nag-swing.
At dito sa pagdugtong-dugtong na ito mga kabutingting, yung 1 to 3 lang ang ipinagdudugtong ko dyan. Yung kulay puti, kasi yan yung common pagka ang brand ay Hanabishi. So puti ang common yan. So ang ginawa ko lang dyan ay nagdugtong lang ako ng wire dyan na saktong-sakto na makakaabot doon sa pinaka capacitor nya. Kasi ako mga kabutingting ay hindi ako naglalagay ng thermal fuse. At kung bago ka nga palang napadpad dito, yan, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. So ang gagawin ko dyan mga kabutingting ay magbabypass ako dyan. At pagkatapos ko maidugtong mga kabutingting ay hihinangin ko lang yan para sigurado na hindi talaga siya malalagot pagka magsuswing. At sunod mga kabutingting ay nilagyan ko lang yan siya ng electrical tape dyan, pero hindi ko na ipinakita yung paglagay ko ng electrical tape. Yan yung sinasabi ko sa inyo na yan yung wire na isa dyan ay yan yung iba-bypass ko doon sa linya ng kapasitor mga kabutingting. So dito ay ina-assemble ko na yan. Yan. At sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay lilihain ko yung pangharap na shafting nya dahil ako ay nagpalit ng bushing dahil dyan sa pangharap na shafting ay yung tatamaan sa bushing ay may ano yan, may gas-gas konti. Kaya kailangan ko yan siyang lilihain at dalawang liha ang ginamit ko dyan mga kabutingting. Una ay medyo magaspang at pangalawa yun ay hindi masyadong magaspang. Kung sabaga yun yung panghuli na ginagamit ko, yung hindi masyadong magaspang. Ayan, kung makikita nyo dito mga kabutingting ay napakakinis na ng ihi nya. Ayan o. Ayan. So babalik ko lang yung pinaka-spacer nya. Ayan. At sunod ayan ay aking lalangisan magkabilaan. Yan yung shafting nya bago ko yan isalpak. So dito ako naguna sa pangharap na housing. Doon ako una kong sinalpak yung pinaka rotor. Sunod dyan. So yan lang mga kabutingting. So sunod lang nagigawin natin dyan ay tutornilyo na natin yan. Sunod ay yan, isasalpak lang natin itong pinaka switch handle nya at pinagpagan ko pa pala yan dyan dahil madumi. Yan, ayan naman ay ano lang, isusunod mo lang yan sa pinaka ano nyan. Mayroon talaga yan siyang guide. At dito ay lalagyan ko yan siya ng cable tie dyan sa pinagdugtungan ko mga kabutingting para sigurado na hindi talaga yan siya mahihila-hila pagka magsuswing. Dahil kung nakikita nyo ay napakaiksi ng wire dyan mga kabutingting. Wala kasing allowance yung wire na ikinabit dyan. At wala rin kasi akong pamalit. At kung sabaga ayaw ko pa naman talaga sana na dugtong, tawag nyan, ayaw ko ng dugtong-dugtong. At dito ay papakita ko sa inyo yung kapasitor yan. Kung nakikita nyo ay ito ay lumubo. At ayan ang gamit dyan na kapasitor ay 1.5 microfarad. At dyan naman ay aking ipapakita yan. At mayroon na lang akong ayan, nabubulol na mga kabutingting, kagwang na. So dito nga mga kabutingting ay titester lang natin yung pinaka capacitor nya. At kung nakikita nyo yung tester ay hindi naman makikita. Pero ayan ay makikita nyo dahil bubuhatin natin yung tester at ipapakita talaga. Yan o, kung nakikita nyo ay mayroon na lang akong na-reading dyan na 1.399. So ayan ay nagdesisyon akong palitan na mga kabutingting. Ay, pero kung wala ka namang pamalit, ayun naman ay pwede pa. Pero lumubo na kasi siya kaya pinalitan ko na rin dahil sa tingin ko ay hindi natatagal pag ganyan. At
Ang pinalit ko lang din na kapasitor mga kabutingting ay 1.5 microfarad, at yan ay gagamit ako dyan ng wire na medyo maiksi lang para madugtungan yung wire na para sa kapasitor, dahil maiksi na rin para hindi ako mahirapan. So yan ay aking inihinang lang yung dalawang wire dyan sa terminal ng kapasitor, sa dalawang terminal. Apil na natin sa hangin. Basta mo siya. So dito ay tuturnilyo ko lang yung kapasitor dyan mga kabutingting. Sunod ay babalatan ko lang yung dalawang, yan yung kulay asol na dalawa. At gagamit ako dyan ng plies, baka mamaya ay mahugot ko, madisgrasya pa. Kaya gumamit ako dyan ng plies, ipit ko muna bago ko siya balatan. At sunod na ginawa ko dyan, yan ay dudugtong kulong yan mga kabutingting. At kung magka-baliktad man yan mga kabutingting, ayan ay walang problema dahil wala yung polarity mga kabutingting. Kaya pwedeng magkabaliktad-baliktad dyan. Dahil kung napapansin nyo naman ay magkaparehas ang kulay ng wire. At sunod lang na ginawa ko dyan, yung wire na sinabi ko kanina na idinugtong ko doon sa common, yung kulay pink na yan ay yan yung aking gagawing iba-bypass doon sa ano. Kung sa baga dyan ay hinanap ko muna kung saan ba yung pakanan. Yan, kung nakikita nyo ay pakanan yung paikot nyan. Kaya ginawa ko dyan ay dyan ko bale itong binalatan ko, ayan ko diyan ko kabit. Kung sa baga bypass na yan mga kabutingting, nakabulol pa. At gaya nga ng sinabi ko sa mga bagong napadpad dito sa aking munting channel, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung gagayahin nyo po itong aking pamamaraan. Basta ako po dito ay nagpakatotoo lang. At kung gusto nyo naman maglagay ng thermal fuse, nasa inyo naman po kung gusto nyong maglagay ng thermal fuse. Basta ako ay hindi naglalagay ng thermal fuse. So yun lang yun mga kabutingting. At yung mga pinagdugtungan ko mga kabutingting ay nilagyan ko lang yan siya ng electrical tape. Yan kung nakikita nyo. At yung unang gumalaw nito ay ang ginamit noon na pang lagay ay shrinkable tube. Maigi pa yun, may shrinkable tube. Ako sa totoo lang itong electrical tape na ginamit ko na ito ay sa may-ari dahil naubusan ako ng electrical tape. At hindi pa ako nakabili dahil hindi rin ako nagpunta doon sa bilihan kung bukas ba or sarado. Ngayon kasi ay araw ng 31 na, petsa ng 31 at mamaya ay New Year na. Ako kasi ay naghapit muna mga kabutingting. Kahit pa paano mayroong pang Noche Buena mamaya. At dito pala mga kabutingting, dahil kwento ako ng kwento, yan ay at dito mga kabutingting, yan kung nakikita nyo ay nakabalot pa yung tornilyo. At dito ay i-assemble ko na yan lahat mga kabutingting. At mayroon pang isang nawalang tornilyo dyan sa pinaka tornilyo doon sa likod, kaso wala akong available. Kaso madali lang sa akin yan. Tignan nyo na lang kung ano yung aking gagawin mamaya doon sa pinaka takip ng motor nya. Original na yung tawyo. Original na yung tawyo. So ito yung sinabi ko sa inyo mga kabutingting, pag mga ganyan ay hindi problema sa akin yan. Yan, gagamit ka lang dyan ng panghinang, butasin mo sa gilid magkabilaan, tapos lagyan mo siya ng tornilyo. Yan na yung pinaka-tornilyo ng takip ng motor. So di ba? Napaka-simpleng paraan lang yan mga kabutingting. So dito mga kabutingting ay inayos ko lang yung aking camera dahil wala naman tayong taga-camera. At yan, sasalpak na natin yan mga kabutingting para malaman natin kung
okay na ba yan siya? At yung napala dyan mga kabutingting ay bago yan. So yan, bali tornilyo na natin yan mga kabutingting. At mahirap talaga pag tumatanda na mga kabutingting, kailangan na ng 4 na mata. So dito mga kabutingting ay yan, titesting na natin yan mga kabutingting kung gagana na ba. Punasan muna natin dahil parang yatang madumi. Yan, saksak lang natin yung power cord. Yan, ikot kagad. At ayan ay number 1 pa lang yan mga kabutingting. Dahil nung tinesting ko kanina, yan nung nag-bypass ako or yung itinatap ko yung pinaka itinugtong ko doon sa kulay puti, yung kulay pink ay ano yun, yun yung aking itinap. Naguluhan ako kagwang na. Pero kung nakikita nyo ay okay na yan. So dito ko na rin tapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung nagustuhan mo itong video na ito, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwede kong hilingin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Yan, laging nag-iwan sa inyo, nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, Happy New Year po sa ating lahat.